This video contains swearing. Parental guidance is required. If you don't like swearing, you can also not watch it. Thank you for watching. Sa pagpapatuloy ng nakaraan, samantala, umaga. Sa kondo ng ating bida, habang nagkakape ang dalawang magkaibigan. Dechul, tawag ng ating bida, sa tingin ko kailangan natin ng sarili nating, na mapagkukunan ng pagkuha ng impormasyon. Habang umiinom ng kafe, nandyan naman si Secretary Yuon, nakita ko na madalas mo siyang ginagamit, bakit? Habang umiinom din ito ng kafe, iyon ay dahil wala akong ibang pagpipilian. Tapos, malalaman lahat ni Chairman Chon ang lahat ng kilos ko. Kailangan ko ng sarili kong grupo o mga impormante na mapagkakatiwalaan ko. Sa tingin ko nga tama ka, kung ganun, magsasama ako ng ilang mga goblins. Maya-maya pa ay tumunog ang cellphone nito, tiningnan niya ito. Si Yu Jinkyo, napakasipag niya, si Director Yu, ba yan? Sabi ni Dechul, at maya-maya pa ay lula na sila ng kotse. Chief Kwak, tawag ni Director Yu, hinanap ko ang iyong background at medyo interesting ito. At balita ko, kabilang ka sa isang grupo na tinatawag na Goblin. Opo, sir, sagot ni Dechul, matapos ay tumingin si Mr. Yu, sa ating bida. President Chon, iniisip ko, bakit hindi mo hilingin kay Chief Kwak, na bumuo ng grupo ng mga lalaki para magtrabaho para sa iyo tulad ni Secretary Yuon? Paano niya nalaman? Ang naisip kong iyon, nagtatakang bulong ng ating bida, sinaktan mo ang mga nakakatanda mong kapatid, at hindi maiiwasan ang digmaan, at magiging mahalaga ang pagkakaroon ng tamang impormasyon. Oo, sumasang-ayon ako sa iyo, naghahanda ako ng isang team gaya ng sinasabi mo. Dumating sa factory, pumasok ang kanilang kotse, hanggang sa huminto ito sa parking. Bumaba ang tatlong lalaki, ipinaalam mo ba sa kanila na pupunta ako? Opo, tinignan ito ni Mr. Yu, lumingon ang ating bida. Pumasok sa kanyang alaala nung siya ay secretary pa lang ni Chun Jung-myung. Naalala ko si Vice President Kim Sang-yung noong nakaraang taon. Nasa background siya ng grupo, habang sinusubukang nilang ibaksak si Chun Jung-myung ang gumaganap na presidente, habang umaarte na parang siya ang hari. As of today, hinihila na kita sa trono, bulong ng ating bida. Habang nakatayo sa labas ng factory, habang pinagmamasdan ng ating bida ang factory. Balik na tayo, hindi ka ba papasok sa loob? Nagtatakang tanong ni Mr. Yu, pero hindi mo pa nga nakikilala si Vice President Kim. Muling sabi ni Mr. Yu, sa itsura ng mga bagay maaari lamang itong magkahulugan ng isa sa dalawang bagay. Masyado siya busy, para batiin ako, o pababayaan niya lang ako, sagot ng ating bida, tinignan lang siya ni Mr. Yu. Tila pinag-aralan ang kanyang dahilan, maya-maya pa ay pabalik na ang kanilang sasakyan, tumunog ang cellphone ni Mr. Yu, President Chun, si Vice President Kim ang nasa phone, gusto mo bang sagutin ang tawag? Sige, I'll take it, na agad kinuha ang cellphone, Chun Jung-myung speaking, sabi ng ating bida, habang inilagay sa tenga ang cellphone. Kung nakarating ka hanggang dito sa pabrika, bakit hindi ka dumaan dito sa opisina ko? Bakit umalis ka nang hindi kita nakikita? Talaga bang aalis ka na lang ng ganito? Habang tumatawa ito, tignan mo, Vice President Kim. Hindi ko alam kung ano ang nagbibigay sa'yo ng lakas ng loob na kumilos ng ganito, ngunit sa palagay ko ay mas mabuti para sa'yo na maghanap ng ibang trabaho, sabi ng ating bida. Well, mukhang masyadong maraming TV drama ang napanood ng bago nating presidente. Sa tingin mo ba napakadali mong makapagpatanggal ng Vice President? Dahil lang sa anak ka ng chairman, isa akong rehistradong miyembro ng board, kailangan mo ng approval ng Board of Directors bago mo ako tanggalin. Sabi ng lalaki, habang tumatawa, muling sabi ng hangal na Vice President, umakto ka ng ganyang dahil sa board, sabi ng ating bida, President Chun. Paano mo nasasabi na umaarte lang ako? Mas matanda ako sa'yo, pinili ko ang bawat brick at steel bar na pumasok sa pagtatayo ng pabrika na ito. Sa tingin ko ikaw ang dapat mag-ingat sa mga sinasabi mo.
I'll get you fired soon, sa pamamagitan ng board of directors na lubos mong pinagkakatiwalaan, at sa ngayon maari kang magpatuloy sa paglalaro bilang isang hari, sa iyong maliit na kaharian. Pang-aasar ng ating bida, ano, mayroon akong anak na kasing edad mo. Sigaw ng hangal na Vice President, isang anak. Natutuwa ako na banggit mo iyon, paano ka nakaupo at panoorin ang mga manggagawa, na halos kasing edad ng iyong anak, ay nagpapabagal, sa mga pansamantalang trabaho. Hanggang sa sumapit ang ating bida sa kanyang opisina. Kinukumpara mo ba ang anak ko sa mga taong iyon? Kung napakagaling ng anak mo, ano ang ginagawa niya ngayon? Muling pang-aasar ng ating bida, habang bumaba na ito ng sasakyan. Bakit speechless ka? Para ba sa chance ng anak mo na nagtatrabaho sa aming kumpanya? Iyan ay, syempre, kung iimbestigahan ko siya na tinanggap ng maayos o hindi, sa palagay ko makakakuha ako ng ilang bagong sagot. Muling pang-aasar ng ating bida, napasigaw ang Vice President at pinagdikit nito ang kanyang ngipin. Look, President Chun, sa tingin mo may kapangyarihan ka para gawin iyon. Gigil na sigaw nito, dapat nakapila ka sa likod, ng dalawa kong kapatid. Ngunit malalaman mo sa lalo madaling panahon, na ang linya na iyong kinatatayuan, ay wala na kung saan. Look President Chun, sa tingin mo ba, makakatakbo itong refrigeration company na wala ako? Sabi ng lalaking hangal, masyado kang mapagpanggap kapag ang pabrika ay halos hindi na afloat. Hahanap ako ng karampatan tao para palitan ka. Kaya huwag kang mag-alala tungkol doon, iwanan mo at ilabas mo lang ang iyon, office table. Bakit, ikaw na maliit na, kung aalis ng ganito? Hindi na natapos ang sinasabi ng lalaki, nang pinatayan na ng ating bida ang kanyang cellphone. Si Kim Sang-yung, ay voting member ng board of director. Yun, ay ang sabi niya sa sarili niya, trusting in that. Sinisira niya ang kumpanya at dapat ko na lang ba siyang iwanan? Gusto kong linisin ang sarili ko, para walang misunderstanding, sana huwag mong isipin na ginagawa ko ito, dahil lang sa labanan para maging tagapagmana, sabi ng ating bida kay Mr. Yu, kung ganun, bakit mo ito ginagawa, tumano sa kawalan ng ating bida, bago sumagot, para ayusin ang mga mali, muling sabi ng ating bida, para ayusin, anong mali, tanong ni Mr. Yu. Oo at gagawin ko iyon, at ibibigay ko ang lahat ng meron ako, muling sabi ng ating bida. Samantala, nagtataka ang Vice President ng pabrika nang agad siyang patayan ng cellphone ng ating bida. What the fuck? Ano ba ang nangyayari sa mundo? Nanginginig na sabi ng lalaki, na napahawak ang kamay nito sa noo. At maya-maya ay may denial, itong numero, agad naman sumagot ang tinawagan nito. Hello, Sir, si Kim Sang-yung ito, si President Chun Jong-myung ay dumating dito. Ang bagay ay, hindi ko alam kung paano ito sasabihin. Ano bang problema mo? Sabihin mo nga ng malinaw. Sabi ng second son, dumating siya sa pabrika ngunit umalis nang hindi man lang umaakyat sa opisina ko. Bumisita siya sa pabrika, bakit siya umalis? Muling tanong ng second son. Tinawagan ko siya sa telepono, Sir, at pinagbantaan niya ako tatanggalin. Muling sumbong ng Vice President, tinawagan mo siya. No way, dumating ang bagong presidente at hindi ka man lang lumabas para batiin siya. Sabi ni second son, sabi niyo po, para masigurado ko na papalamigin ko ang kanyang espiritu, Sir. Sagot ng Vice President, estupido tanga ka pa rin. Paano ka hindi lumabas para batiin ang bagong presidente sa kanyang unang araw ng trabaho? Sigaw ng second son, na inilayo naman ang cellphone sa tenga ng vice-presidente. Kung hindi mo kaya, at least magtrabaho ka ng maayos. At ano ba ang ginawa mo, para sabihin niya, natatanggalin ka niya? Sigaw nito, habang kausap ng second son ang hangal na vice president. Ay nagkaroon ng incoming call ito, buzz. Agad tinignan ito at nakita niya ang pangalan ng ating bida. Ang bastard na ito, may incoming call ako, ibababa ko na. Pero sir, sigaw ng Vice President, damn it, sabi nito na napatingin sa cellphone na ini-off ng second son. Napahawak muli ito sa noo at huminga, paano kung mapahamak ako sa kalagitnaan ng lintik na ito?
Samantala, nang sinagot ng second son ang cellphone nito. Si Jongmi ang ito, alam ko, bastard, anong kagaguhan ang ginawa mo sa pabrika, sigaw ng second son, balak kong tanggalin ang Vice President Kim, sabi ng ating bida na nasa kabilang linya. Ano, biglang tayo ang hangal na second son sa kinauupuan nito, at sino ang may sabing kaya mong magpasya, pasiga nitong sabi, bakit? Bawal ba ang presidente na magmungkahi na tanggalin ang vice president, tinatawag mo itong proposal? Ano ba ang ginawang mali ni Kim Sang-yong, para tanggalin mo siya nang hindi man lang nakikilala? Tignan nating tangina ka, sinusubukan mo talaga ang pasensya ko. Sigaw pa nito, alam mo na pala na hindi ako pumasok sa pabrika. Nagtataka lang ako kung saan ang linya ni Kim Sang-yong, at nahulaan ko nga na sa iyo pala. Sa binitawan salita ng ating bida, agad nagtaka ang second son, hindi agad ito nakasagot, at nakita mo ito kung gaano siya kabastos at bilang bagong presidente ano't hindi man lang siya lumabas para batiin niya ako, o baka naman gusto niya ako pa ang yuyuko sa kanya, at sigurado ako na binabantayan mo na ang kanyang likuran ng medyo maayos mo ito, mahinahon na sabi ng ating bida, ano, sigaw ng second son. At sa palagay ko dapat ko nang baguhin ang aking plano sa larong ito, muling sabi ng ating bida, ano, baguhin na ano, hindi ko inakala na ikaw ay magkaroon ng anumang kailangan, at para makuha ko ang lahat na gusto ko na rin naman. Kausapin ko na lang ang panganay nating kapatid sa halip na, hindi natapos ang sinasabi ng ating bida, dahil biglang sumigaw mula sa telepono ang second son, ikaw bastard, ano ba ang meron sayo, hindi ba? Sabi ko ibibigay ko sayo ang 20 bilyon won, at yun lamang, ay kailangan ko ng mas maraming oras upang ilipat ang lahat ng mga manggagawa sa full-time status. Hindi kumibo ang ating bida, at isinasuggest ko na magkaroon ka ng mabilisan na sagot, at sa sandaling dumaan ako sa tollgate sa unahan, kailangan ko magpasya kung aling paraan ang aking pupuntahan, sabi ng ating bida, okay, fine, sagot ng second son, salamat, sabi ng ating bida, at pinatayan na ito ng cellphone. Nagtangis ang bagang nito sa galit, sigaw nito. At pabaksak nito hinampes ng kanyang kamao ang table office. Nalumikha ng ingay, blag, tangina, matapos ay ibinalibag nito ang laptop. Tangina, crash, tunog ng nabasag na laptop, ha. Hinihingal nitong sabi, matapos huminto habang napahawak ito sa dalawang tuhod na tila napagod sa matinding nito galit. Putang ina mo, hindi ko alam kung ano ang ginawa mo para kumilos ng ganito, pero tingnan natin kung hanggang kailan ka magtatagal, bulong na nagdikit ang mga ngipin nito sa galit. Lumipas ang mga oras, sa kondo ng ating bida, habang nagkakape ang dalawang magkaibigan sa sala, tumunog ang cellphone ng ating bida, makikita sa screen na si Secretary Yoon ang tumawag, sinagot niya ito, yes Mr. Yoon, hello, President Chun. Mayroon akong impormasyon kay Son Do-won katulad ng iyong request. Please check mo ang email mo, salamat Mr. Yoon. Bakit tumawag si Secretary Yoon, tanong ng kanyang kaibigan. Sabi niya nag-email daw siya sa akin, ang file ni Son. Agad-agad, wow, ang bilis niya, agad tumayo ang dalawa at humarap sa computer. Tignan natin kung gaano ito kadetalye, naupo ito at binuksan ang email. Na agad nakita ang pagkakakilanlan ni Son Do-won. Mukhang matigas ang ulo ng lalaking ito, sabi ni Dechol. Tulad ng ginagawa niya, parang ikaw lang, pang-aasal nito sa kaibigan. Ang aking boss, asking for a piece of me, ito ang kanyang elementary report card. Kailangan mo ba talaga lahat iyan? Tignan mo lahat ng pictures niya. Isang kindergarten, saan iyan nakuha ang lahat ng ito? Hindi ko alam, ang mga school report card ay maaaring madaling makuha, ngunit ang mga larawan mula sa kanyang tungkulin sa militar. Pinasok ba nila ang kanyang bahay at ninakaw ang kanyang photo album, sabi ni Dechol, are you out of your mind? I mean, isipin mo, paano pa niya nahanap ang lahat ng personal na bagay na ito, impormasyon kung gaano kalaki ang kinikita ng kanyang asawa, kung gaano karaming beses na binisita niya ang kanyang asawa na si Son, sa army at kung paano ang kanyang anak na babae ay nabully sa paaralan, at ang lahat ay nandito, sabi ng ating bida, at paano niya nakukuha ang lahat ng impormasyong na ito, si Secretary Yoon, nakakatakot ang lalaking ito.
Sabi ni Dechul, nanalo din siya ng maraming awards. Napakaraming product ding ang inilaunchad niya. Ngunit ang kanyang performance sa pagbebenta ay hindi maganda. Sabi ng ating bida, saka di ba risky ang mag-invest sa pagdevelop ng mga bago niyang products, sabi ni Dechul, napaisip ang ating bida sa nakita impormasyon ni Son Do-won, hindi biro ang 20 billion won, bulong ng ating bida, at kung hindi maganda ang benta ng Son Do-won products, ang mga planong mahigpit kong isinusulong, at magiging ganap na katangahan, mapagkakatiwalaan ba talaga si Son Do-won, bulong ng ating bida.